Nathan's POV. Matagal na sagupaan din ang naganap bago naubos ng grupo ni Nathan ang mga kalabang grupo. May natamo siyang daplis sa kanang balikat kung kaya't kinilangan muna niyang magpagaling ng mga ilang araw. Ayaw niyang magpakita kay Andrea at sa anak sa ganoong kalagayan dahil baka di na naman siya tigilan ng mga ito. Katatanong kung saan niya tamo ang nasugat niya. Ayaw na niyang maalala pa ang mga ito. Ika-4 na araw nang matiyak niya ang pagaling ng sugat niya, tsaka niya binalikan ng kanyang mag-ina. Kung ganito lang ganitong sitwasyon na para mong pinaghihintay palagi si Nathaniel, I don't think healthy ito para sa kanya. Alam mo naman siguro kung gaano siya kasabik sa'yo. Masama ang loob na sabi ni Andrea sa kanya. I'm sorry. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya ito masisisi kung sumama ang loob nito sa ginagawa niya. Nahihirapan na rin siya. Pero may mga bagay na wala naman siyang kontrol, kagaya na nangyaring sagupaan ng kabilang grupo. Hindi mo na ako makakapunta dito ng matagal. At para na rin sa kaligtasan ninyo, mas mainam sigurong babalik na kayo mag-ina sa Canada. Halatang kinagimbal ni Andrea ang sinabi niyang iyon. Di niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang lahat ng mga nangyayaring to. Isusumpa siya nito oras matuklasan nito ang tunay niyang pagkatao at hindi pa siya handa sa ganun. Mas lalong hindi siya handa para tuluyan itong mawala sa buhay niya. Nilapitan niya ito ngunit itulak lamang siya nitong palayo. Sana sinabi mo pa noon pa na ganito lang ang gagawin mo kay Nathaniel. Alam mo ba kung anong nararamdaman niya kapag iniliyo ko siya sa'yo? Kamumuhian niya ako kapag ginawa ko yun, ani Andrea sa kanya. Sana pala hindi ko na lang siya pinakilala sa'yo, kundi yung oras mo lang. Wala siyang hinihinging kahit ano eh. Yung time mo lang na makasama kanya. Pagkatapos pati yung gusto niya, ipagkakait mo sa kanya. Bakit dahil pinagsisilosan siya ni Jackie, ha? Galit na tanong nito sa kanya. Walang kinalaman si Jackie dito. Then bakit? Ipaliwanag mo kung bakit gusto mo kaming pabalikin sa Canada. Matiim na tanong nito sa kanya. Di siya makasagot. Di niya alam kung paano niya sisimulang ipaliwanag kay Andrea ang lahat ng nangyayaring to. God! Hindi niya muling ilalagay sa kapahamakan ang buhay nito at ng kanyang anak. Pero paano niya sasabihin na may mga kalaban siyang grupo at oras matuklasan itong pamilya niya, tiyak ang mga tong babalikan ng mga kalaban? Hindi mo masagot ang tanong ko. Dahil tama ako, di ba? Si Jackie ang dahilan? Ramdam niya ang selo sa tono ng pananalita nito. God! Kung alam lang nitong matagal nang wala si Jackie sa puso niya. Simula makilala niya si Andrea, tuluyan niya lang kinilimutan ng lahat ng nararamdaman niya para kay Jackie. Wala nang ibang babaeng nagmamayari ng puso niya, kundi ito lamang. Ngunit paano niya ipapaintindi kay Andrea ang lahat? Mas gugustuhin pa niyang isipin ito na si Jackie ang dahilan kaysa malaman ito ang tunay niyang pagkatao. Andrea's POV. Naghihintay ng sagot si Andrea ngunit ramdam niya. Hirap sagutin ni Nathan ang mga tanong niya. Napangiti siyang may pait sa mga labi. Alam naman niyang hindi lamang nito maamin sa kanya na si Jackie ang dahilan kung ba't gusto sila nitong pabalikin sa Canada. Tiyak pinapipili ito ni Jackie at obvious naman si Jackie ang pinipili nito. Napakalaki niyang sira para umasa siyang may pag-asa pang maayos ang pagsasama nilang dalawa. Ang masakla pati si Nathaniel madadamay ngayon dahil sa kapestehan niya. Bakit kailangang madamay si Nathaniel sa lahat ng to? Ha, Nathan? Masakit na masakit ang kaloobang tanong niya rito. Walang kinalaman ng bata. Bakit di mo kaya paglaban ng anak natin kay Jackie? Sumbat niya rito. Andrea, tinangka nitong lumapit at hawakan siya sa magkabilang balikat, ngunit mabilis niyang ipiniksi ang kanyang mga balikat. Galit na galit siya nang muli niya itong tingnan. Pakiramdam niya sa sabog ang dibdib niya sa labis na galit at hinanakit. Ilang beses pa ba siya nitong kailangan saktan para lang matauhan siya? Nangangatalang kanyang buong kalamnan. Parang nag-aapoy ang kanyang mga mata sa puot. Go away! Go away and stay out of our lives forever. Pinagsisiyan kong pinakilala pa kita kay Nathaniel. Pinagsisiyan kong nakilala pa kita. Sigaw niya rito. Umalis ka na. Ngayon din. At pakisabi kay Jackie wala siyang dapat ipag-alala. Babalik na kami sa Canada. Mas mabuti ngang babalik na lang kami mag-ina doon. At simula sa araw na to, ayoko na makikipag-ugnahin ka pa kay Nathaniel. Ni anino mo, ayoko makikita niya. Andrea, I said go away.
Go away and stay out of my son's life. Bulyaw niya rito. Nathan's POV. Nanlulumong lumabas ng apartment ni Andrea si Nathan. Gusto niyang matawa sa kanyang sarili. Ang tapang niya sa ibang bagay pero pagdating sa pag-ibig, naduduwag siya. Ito marahil ang kahinaan niya. Dumiretso siya sa isa sa kanyang pub house. Muling nilunod ang sarili sa alak. Parang dinudurog ang puso niya. Iniisip pa lang niyang muli na namang malalayo ang kanya mag-ina sa kanya. Pero parang dinudurog na ang puso niya. Ito na nga siguro ang pinakatamang gawin para mailayo sa kapahamakan ng mga to. Sir, tumatawag si Jackie, sabi ni Manong Roy sa kanya. Iniabot nito ang telepono pero tinabig lamang na iyon. I don't want to talk to her. Sabihin mo busy ako. Sabihin mo may kasama kong ibang babae. Whatever, I don't want to see her face. Bulyaw niya sa matanda. Si Jackie, ang pinakahuling taong gusto niyang makita sa ngayon. Kung noon may kahit katiting pa siyang nararamdaman para dito, ngayon, tuloy ang naglaho ang kakarampot na damdamin niya. Napalitan ng puot ang damdamin niya para sa dating kasintahan. Natikom niya ang kanyang mga kamao. Naguhumingaw ang galit sa kanyang buong katauhan. Hinayaan niyang i-manipulate siya ng kanyang ninong Ben. Kaya siya nalagay sa gantong sitwasyon at di pa rin siya natuto. Muli niyang hiniyaang paikutin siya ni Jackie. Hangal nga ba siyang talaga? Mapakla ang ngiting lumabas sa kanyang mga labi. Sa sobrang pangungulila niya sa pagmamahal ng pamilya, naging bulag at bingi siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pinagkatiwalaan niyang masyadong kanyang ninong Ben. Hinayaan niyang mabuhay sa galit ng kanyang dibdib. At nang umalis si Andrea, kumapit siya kay Jackie sa takot na mag-isa na namang muli. Peste! Lahat ng ito kasalanan niya dahil hinayaan niyang i-manipulate siya ng ibang tao. Nangyari ang lahat ng ito dahil ang totoo, nagkukubli lamang siya sa kanyang pagiging mafia boss, ngunit duwag siya. Sinuklay niya ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Nagtatapang-tapangan lang naman siya Ginagamit niya ang kanyang posisyon para manindak ng mas mahina sa kanya, ngunit di naman talaga siya matapang. Muli siyang nagsari ng alak sa kanyang baso. Sinunod-sunod niya iyon. Nang maubos ang bote ng alak, muli siyang nagpakuha ng isa pa. Diniretso niya na iyon sa bote. Nang mga oras na iyon, pakiramdam niya, patapon na ang buhay niya. Wala nang direksyon. Wala na siyang pakialam. Lasing na lasing siya nung ahatid ni Mang Roy sa kanyang apartment, kung kaya't hindi niya naman laying nararoon sa loob ng bahay niya, si Jackie. Hindi na niya alam nung paliguan siya nito sa loob ng bathtub. Nagtanggal din to ng suot na suit at sinamahan siya sa loob ng tub. Andrea's POV. Nag-iimpake ng mga damit si Andrea nang mag-beep ang phone niya. Nagulat siya nang makita mga larawang ipinadala sa kanya ni Jackie. Parang may martilyong humampa sa dibdib niya habang nakatingin sa larawang kuha sa bathtub, habang wala silang balot at magkahagkan sila Nathan at Jackie. Bakit kailangan ipadala pa ng babaeng yan sa kanya ang mga larawang iyon? Mas lalo namang nagpupuyos ang kalooban niya sa galit. Akala niya may chance pong magkabalikan sila ni Nathan, ngunit kanina nagkausap sila nito na confirm niyang wala na itong balak na sabihin pa sa kanya. At ayusin ang pagsasama nila. Desidido na talaga itong makisama kay Jackie. Di na nito kailan pang sabihin sa kanya na si Jackie ang pinili nito. Malinaw ng patunay ang mga larawang to. Napakagat labi siya. Wala na nga yatang mas peste pa sa kanya. Mommy, are we leaving Daddy? Umiiyak na tanong ni Nathaniel habang nakatingin sa mga malalaking maletang inaayos niya. Awang-awang napatingin siya sa bata. Gusto niyang sampalin ng ilang beses si Nathan sa ginagawa nitong pagpapaasa sa bata. Yes, Nathaniel. Halos paalas lang ngunit may diing sabi niya sa bata. Don't worry. Kapag nasa right age ka na, pwede ka na mag-decide kung gusto mo siyang makasama or hindi. Pero sa ngayon, ito lang alam kong mas makakabuti para sa'yo. We need to go back to Canada. Napaiyak siya na makita ang kalungkutan sa mga mata nito. I'm sorry kung nasasaktan ka, anak. I'm sorry kung nabigo kita sa mga pangarap mo, pero dapat mong maintindihan. May mga bagay na hindi na talaga po pwedeng maayos pa. Kagaya ng pagsasama namin ng daddy mo. He is with Tita Jackie now at masaya na siya sa buhay niya. Pabayaan na natin siya doon, okay? But it does not mean na hindi ka mahal ng daddy mo. Kaya lang, kailangan na nating bumalik sa Canada. Kailangan ko ring magtrabaho, anak, saka namimiss ka na ng mga lola mo at mga pinsan mo. Hindi mo ba sila namimiss, anak? I miss them so much, Mommy, but I'm gonna miss Dad.
Matamlay na sabi nito sa kanya. Why can't we live as a one happy family like what my friends and their parents do? Hirap na hirap siyang ipaliwanag sa anak ang sitwasyon nila ni Nathan. Makailang beses na siyang sinubukan gawin iyon, pero masyado pang bata si Nathaniel para maintindihan lahat ng iyon. O sadyang ayaw lang nitong unawain ang lagay nila. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nathaniel, anak, kailangan nating tanggapin, hindi lahat ng pamilya magkakapareho. I'm sure kahit naman magkakasama mga friends mo, may kanya-kanya rin sila mga problema. Sinabi na lamang niya rito. Humagulhol ang bata. All I want is a happy family, Mommy. Napahagat-labi siya. Masyadong mahirap ibigay ang inihiling na iyon ni Nathaniel. Hinaplos niya ang buhok nito. Nathan's POV. Nagising si Nathan na wala kahit ano sa katawan sa tabi ni Jackie. Di niya na matandaan ang nangyari kagabi. Basta ang alam niya, lasing na lasing siya. Nagmamadali siyang bumangon at nagtungo sa banyo para maligo. Pagkatapos niyang maligo, nakita niya si Jackie. Nakaupo sa gilid ng kama habang nakangisi sa kanya. Winigayway nito ang hawak na cellphone. Look ko anong pinadala ko kay Andrea. Kunot noong inagaw niya rito ang telepono. Napatiimbagang siya na makita ang mga larawan nilang magkasama kagabi sa bathtub. Di niya alam kung paano niya ito nagawang hagkan. Halos masakal niya ito sa sobrang galit. Anong karapatan mong gawin to? At pwede ba lumayas ka na sa pamamahay ko? Ayoko na makita pang pagmumukha mo. Singhal niya rito. O bakit parang matapang ka ngayon? Go ahead. Sabihin mo kay Andrea kung sino ko. Di na ako natatakot sa'yo. Yamot na sabi niya rito. Sa palagay mo ba kinatatakutan ko pa kung ano mangyayari sa akin? Sige. Ipaalam mo sa lahat kung sino akong talaga para madamay ang buong angkan mo. Ani ang bahagyang napangisi. Damay-damay na lang tayo. Nagbabantang sabi niya rito. Nakita niya ang rumihistrong takot sa mukha ni Jackie. Mas lalo lumakas ang loob niya. By the way, gusto ko lang ipaalala sa'yo. May mga kargamentong darating dito ang papa mo. Ano sa palagay mo ang gagawin niya? Oras na malaman niyang ikaw ang sisira sa lahat ng transactions niya dito sa Pinas. Ha? Nagbabantang tanong niya rito. Namutla si Jackie. Hindi mo gagawin yan. Nangangatal sa takot na sabi nito sa kanya. Gusto niyang matawa nang madiskubre niya ang kahinaan ng dalaga. Alam niyang sobrang spoiled sa ama si Jackie, ngunit wala itong sinasanto pagdating sa negosyo. Di nga ba't pinawala ng ama nito ang isa sa mga pinsan ni Jackie noong pagnakawan nito ang ama nito? Ang isa sa mga anak nito sa unang asawa, pinakulong nito nung pumalpak ito sa transaction sa Mexico. Kaya alam ni Jackie, hindi ito makakaligtas sa galit ng ama. Oras masira lahat ng transactions ito sa Pilipinas. Kung gusto mong lubayan ko ang buong pamilya mo, lubayan mo na ako. Sabi niyang tinignan to mula ulo hanggang paa. Alam mo kung ano nakikita ko habang tinititigan kong mukha mo? Nangunot ang noon nito. Tumawa siya ng malakas. Dumi. Mukha kang dumi. Sabi niya at saka nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. I hate you! Dinig pa niyang sigaw ni Jackie sa kanya. Napailing na lamang siya. Pakiramdam niya nakawala siya sa isang bangungot ng mga sandaling iyon. Halos paliparin niya na ang motorsiklong minamaneho, ngunit di pa rin niya naabutan ang kanyang mag-ina. Parang nanlulumong nakatingin siya sa departure area ng malawak na airport. Kasalanan niyang lahat ng to dahil naduwag siya. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang bahay at inutusan ng kanyang sekretarya na ikuha siya ng flight papuntang Canada. Susundan niya ang kanyang mag-ina. Hindi niya na kayang mawala pa ang mga to. Ngayon lang siya naging ganito sigurado sa buong buhay niya. Handa niyang talikuran ng lahat, mabuhay ng mapayapa sa ibang bansa. After all, hindi naman to makapagpapaligaya sa kanya. Natagpuan na niya ang tunay niyang kaligayahan at di niya na yun hahayaang mawala pang muli sa kanya. Not this time. Kinuha niya ang kanyang phone. Binalikan ng mga nakaw na larawan na palihim niyang kinunan. Maingiting na mutawi sa mga labi niya habang pinagmamasdan ang larawan ni Andrea habang bitbit si Nathaniel. May larawang umiinom to ng juice or nakikipagharutan sa anak nila. Napakalaki nga niyang sira para maisip na basta na lang isukong kanyang mag-ina ng walang laban. Naturingan pa siyang mafia boss and yet napakaduwag naman niya. Ilang sandali pa nakatanggap siya ng message mula sa kanyang sekretarya na nakabook ng flight niya this coming Saturday.
Sinabihan na itong i-cancel ang lahat ng meetings niya simula Sabado at sa sunod pang mga araw. Indefinite ang araw kung kailan siya muling magbabalik. Nakasalalay yon kay Andrea, ngunit ngayon pa lang ipinapangako niya ng gagawin niyang lahat para maibalik ang pag-ibig ni Andrea sa kanya. Andrea's POV. Pumapatak ang mga luha ni Andrea habang nakatingin sa tulog na anak. Kaninang paalis sila, halos magwala ito dahil ayaw umalis na hindi kasamang ama. Kung alam lang nitong nahihirapan din siya. Pero bakit ba niya ipipilit ang sarili sa taong ayaw naman sa kanila? Malinaw na sa Jackie ang pinili nito. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili dahil sa kabila ng lahat, ito pa rin ang tinatangi ng kanyang puso. At di niya alam kung kailan niya ito magagawang burahin ang nararamdaman niyang ito para kay Nathan. Siya na yata ang pinakasirang babae sa mundo dahil patuloy na nga nitong sinasaktan ang damdamin niya. And yet, eto't nahihibang pa rin siya sa sobrang pagmamahal dito. Pinikit na niya ang kanyang mga mata. Pinilit ang sariling makatulog. Maya-maya nagising siya na mapanaginipan na ni Nathan. Isang masamang panaginip. Ang bilis-bilis ng kabog ng dibdib niya. Naipatong niya isang kamay sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya yung naninikip yun sa sobrang bilis ng pintig ng puso niya. Ramdam niya ang takot na bumalot sa kanyang buong katawan. Please protect him, dear Lord. Usal niya. Kinuha niya ang kanyang rosary sa bag. Nagsimulang mag-rosary. Ngayon lang niya muling nahawakan ang rosaryng binigay sa kanya ng mommy niya nang pinanganak niya si Nathaniel. Ewan kung bakit di maalis ang pagkabagabag sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang pangangailangan ng nararamdaman niya na takot. Nathan's POV. Nakailang beses siyang sinusubukan tawagin ni Jackie, ngunit di niya sinasagot ang tawag nito. Sa pang-10 yatang tawag, binato niya na ang kanyang cellphone. Nakita pa niyang nabasag ang screen nito at malakas ang battery niyon. Wala na siyang oras para sa babaeng yon. Di nga siya makapaniwalang minsan sa buhay niya. Minahal niya ang ganong klaseng babae. O baka deserve niya ito dahil naging sira din naman siya kay Andrea. Peste. Pinagsisihan niya ang lahat ng pagbabaltratong ginawa niya kay Andrea. Kung ibabalik man lang ang panahon, bakit nga ba sinayang niya ang bawat sandaling kapiling niya ito? Kung di niya piraira lang kanyang galit siguro, tahimik na ang buhay niya ngayon sa piling ng kanyang mag-ina. Lumabas siya ng bahay, sumakay sa kanyang motorsiklo para bisitahin ang kanyang mga pub house. Kinolekta lang niyang lahat ng pera doon saka tinawagan si Mang Roy para ihatid siya nito sa bahay. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho nito, sabay silang natigilan ni Mang Roy na makita nilang malaking truck na nakaharang sa daan. Kinasan niya ang kanyang armas, tsaka nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Bumaba ang mga kalakihang lula ng truck, pinalibutan siya ng mga ito. Kasabay no'y nanakit ng husto ang binti niya, dahilan kung bakit parang nangihina siya at walang lakas para makalaban. Narinig niya, nagpaputok ng armas si Mang Roy, ngunit asintadong nakabanggaan ito. Nang lingunin niyang matanda, nakita niya, dumudugo ng noon ito, habang nanlalaki ang mga mata. Peste! Sigaw niya. Alam niya, hindi niya na maisasalba pa si Mang Roy, lalo pat parang nilalagari ang mga buto niya sa binti ng mga sandaling iyon. Pinilit niyang tumakbo, ngunit muli siyang pinatamaan sa paa ng isa pang lalaki. Anong kailangan niyo sa akin? Sigaw niya. Dinampot siya ng mga lalaki, piniringan. Nasa 1 oras din ang nilakbay nila bago huminto ang sinasakyan nila. Kinaladkad siya na isa pababa na sasakyan. Nang alising na tong piring niya sa loob ng isang kwarto. Tinali ng mga lalaki ang paa at kamay niya, tsaka muli siyang tinali sa isang silya. Who are you? Kung perang kailangan niyo sa akin, ibibigay ko. Sigaw niya. Di niya alam kung sino may kagagawa nito sa kanya. Ang mga kalaban ba nilang grupo? Ngunit alam niyang di ganito magtrabaho ang mga kalaban niya. Dahil kung isa sa mga kalaban niyang grupong ito, di na siya bibigyan ng pagkakataon pang mabuhay.